Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action at tayo'y narito na po sa harapan sa face-to-face to face. Kasama po natin si Kuya Alan at ang ating mga abogado, Attorney Mark, Attorney Raf at Attorney Matt. Narito po si John Paul at si Nanay Eileen. Eileen, John Paul, Kuya Alan, at ang ating mga abogado. Salamat sa inyong tiwala sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Unang-una, John Paul, mahal mo naman mami mo, di ba? Oo. So since Mother's Day ngayon, nabati mo na ba siya? Batiin mo muna, mami. Happy Mother's Day po, ma. Parinig mo din sa nanay mo gano'n mo siya kamahal. Alam niyo na po yun. Kahit simula pagkabata, di naman ako ganyan sa kanya. Lagi po ako nakayakap sa kanya. Malambing po ako dyan. Pero narinig mo naman kanina, sabi niya gusto na niya mamatay. Kasi walang nakakaintindi. Kahit din po ako nangyari po sa sarili ko kasi parang wala na akong Kaya nga, kakabit. wag mo na ikaw isipin mo. Mother's Day naman eh, di ba? So, ang point ko lang, John Paul, kahit anong sakit nararamdaman mo, marinig din niya sa bibig mo na gaano mo siya kamahal. Mahal na mahal ko po yung tatay. Kahit may mga pidyan ako lalaban dyan. Lalaban ko po ng patahil niyan. Huwag lang po siya wala sa buhay ko. Dahil mahirap mo wala ng isang magulang. So, Eileen, alam mo naman yon na mahal ka ni John Paul. Pero kaya nga hirap na hirap nanay mo. Hindi naman siya mahirapan kung hindi ka niya mahal, di ba? Opo. Kung sasabihin mong mas mahal niya asawa niya, mas mahal niya iba niyang anak, hindi siya mahirapan, di ba? Bagamat minsan tingin mo kinakampihan niya yung mga kapatid mong babae, pare-pareho kayong mahal. Kasi yung mga kapatid mong babae, ang dating sa akin sa kwento ni Eileen, ang tingin naman nila, ikaw naman ang masyado niyang mahal. So para lang makahinga kayo ng malalim muna ha, doon muna tayo sa batas. Opo. Sa batas kasi, obligasyon ng parents, ng nanay at tatay, suportahan yung kanilang mga anak. Edukasyon, pagkain, kalusugan. In fact, makakasuhan ng child abuse kapag may winithhold ka, halimbawa, hindi mo pinabakunahan, o kaya pinalo mo ng masyadong masakit na injure, di ba? Having said that, hindi walang hangganan yon. Pag 18 ka na, pwede ituloy kapag nag-aaral ka pa. Pero technically kasi, pag 18 ka na, tao ka na. So sa obligasyon, ang pinag-uusapan natin dito ay moral obligation nila sa'yo at moral obligation mo sa kanila. Pero sa legal, kahit magdemandahan kayo, kahit saan judge kayo pupunta, di ba? Pag sinabi nilang umalis ka na, wala kang legal na karapatan. 27 ka na eh, di ba? Dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda, hindi natin pinag-uusapan lang yung legal. Kasi baka tama ka sa legal, mali ka naman sa moral. So ang gusto natin, ang pamilyang Pilipino, malakas. Hindi malakas ang barangay kung hindi malakas ang pamilyang Pilipino. Hindi malakas ang syudad kung hindi malakas ang pamilyang Pilipino. Hindi malakas ang Pilipinas kung hindi malakas ang pamilyang Pilipino. So, importante sa Cayetano in Action with Boy Abunda, ang pamilyang Pilipino. But more than that, sabi sa Genesis 1:26, we are made in God's image and likeness. So, kailangan nakikita mo ang Diyos sa nanay mo. May gusto ka bang sabihin kay John Paul ngayong magkakaharap kayo? Hindi ko kahit kailan pinabayaan siya. Kasama ko siya hanggang sa mag-asawa ko. Sa tingin ko po wala po akong pagkukulang sa kanya. Tanggap mo naman yon o may problema doon? Nanggap ko naman po yun. Ba't ang complain mo parang pakiramdam mo, kinakampens, pinapaalis ka? Anong Okay, ha? linawin natin para maintindihan ng mga... Nagtampo rin ako kasi kung kailan nag-asawa ako, doon ko rin nalaman na may tatay pala akong tunay. Kasi ang kinikilala kong tatay, yung stepfather ko. Ang masakit pa doon, nalaman ko pa sa mga chismosa doon sa amin. Kaya napapaisip ako, sabi ko, sino ba yun? Tinanong ko siya, sabi ko, pwede mo ba ipakilala doon? Kaya pag nag-aaway kami, laging lumalabas sa bibig ko, ipakilala mo ako sa tatay ko para hindi rin ako nagsisiksik dito. Sabi ko, gusto ko rin maranasan may totoo akong tatay. Tapos pag humihingi ako ng tulong sa kanya, lagi kong mukhang bibig na naririnig ko, wala. Pagdating sa panganay na babae nila, pag humingi ng tulong mo sa kanila yon,
Binibigay nila laging meron siyang salita. Pagdating sa akin, wala lagi. Anong ano mo doon, Eileen? Financial na accurate? tulong po yun, sir. Yung hinihingi niya sa akin na hindi ko kayang ibigay dahil wala rin naman po ako. Gaano katagal mong kinilala yung stepfather mo na tatay mo? Hanggang sa nag-asawa na rin po Hanggang ako. nag-asawa ka? May mapipintas ka sa kanya bago noon bilang tatay? Wala naman po. Okay. Tapos kasi laki ng pasasalamat ko po sa kanya. Kung tinuring kang tunay na anak, turing mo rin siyang tunay na ama. So yes, half-sister mo yung mga sisters mo, pero does it make a difference? Meron tunay na magkapatid, talagang grabing away. Meron mag-best friend, parang magkapatid, di ba? Ang tingin ko talaga sa iyo, John Paul, mabait kang anak, gusto mong gumawa ng mabuti, isa lang mapipintas ko sa iyo, totoo bang araw-araw ka uminom? Opo. Tingin mo ba okay yon? Hindi po. Kasi unang-una, John Paul, wala ka ng trabaho, umiinom ka pa. Opo. So sabi mo, yes, sumabog ka sa kalooban mo. Pero kung hindi ka lasing nun, na-control mo sarili mo. Gumawa ka ng isang bagay na apektado tuloy ang tingin sa'yo. Ang sinasabi ni Eileen, mahal ka niya. Mahal ba siya ni Aurelio? Mahal po talaga kasi. Mahal ba siya nung mga anak mong babae? Mahal din po, kaso lang po. May tampo lang, may ano Opo, lang. kasi Pero nagkaroon mahal. lang po ng lamat nung nagkagulo na po kasi. Lalong sumama po ang loob nung Pero mga mahal. anak ko. Opo. Ang daming meron ka na wala sa ibang tao. Tingin ko maayos ka. Ano pangarap mo sa buhay sana? Anong ibang hilig mo? Ano po? Music po. Whether test na yan, paaral, kahit may allowance, willing kami. Guys, may gusto kayong... Sino ba pinakamalapit sa age niya? Ang source kasi yung tampo mo hindi sinabi ni nanay, 'di ba? Pwede mo rin kasi siyang tignan from another perspective na baka tinago niya 'yon kasi may rason siya na baka yung tunay mong tatay may mga kumbaga hindi magandang nagawa o ano, sinusubukan kanyang protektahan doon. Tapos yung tatay mo nga inalagaan ka kahit alam niyang hindi ka naman niya anak. Alam mo, hindi ba mas pinapakita niya na mas mahal ka niya dahil tinanggap ka niya, kinupkup ka niya, tapos tinuring ka niya na sarili niyang anak. Yung sabi mo kanina na ano ang binenta nung girlfriend mo? Yung motor mo? Opo. Willing ako mag-down sa motor mo. Hindi ako willing na yung show, bayaran yung buong motor kasi dapat paghirapan mo. Opo. Pero, kailangan may commitment ka sa pag-iinom. So, basta't kami open tumulong sa inyo sa pinansyal. Kung maayos na yung usapan nyo, sometimes, di nyo na pwedeng balikan yung mga problema, i-cut off mo na. Kasi sometimes, sa pag-aayos ng dispute, kung maghuhukay ka pa ng, kasi sinabi mo to, kasi dito, hindi kayo matatapos. Pag ikaw ba kumita ka ng tama, hindi ba pwedeng humiwalay ka muna at kahit malapit ka sa nanay mo? Pero tingin mo, kaya mo yon na, sige, kalimutan ko muna yung nakaraan. Try ko, every time sabihin sa akin nung boses sa loob ko ng, di ka mahal, inuuna yung... At pag nakita mo naman si Tatay Aurelio, pwede ka namang magmano at siya naman ang tatay, pwede ka namang humingi ng pasensya. No? Pwede kaya yon, Eileen? Pwede mong kausapin si Aurelio na, alam mo, Aurelio, kung sino tama at mali, hahaba pa tayo. Pinagsabihan, kausap ko na si John Paul. Simulangat po yun. Tapos yung tao magsisikap. Pag nakaipon ng konti, hanap siya ng... Reasonable naman ata si Aurelio. Mabait po yun. Nakakaintindi po yun. Eileen, pero sabihin mo sa kanila uli. Kasi sinabi mo na ang pakiramdam mo rin, hindi ka naiintindihan ni John Paul Opo. at hindi ka naiintindihan ng asawa mo at ng mga anak mo. Opo. Parang wala po akong kakampi sa kanilang lahat. Masama po talaga yung loob ko. Iniisip ko po kung saan po ako nagkamali. Lahat inaaway nila ako. Inaaway ako ng mga anak kong babae. Inaaway niya ako, inaaway ako ng asawa ko. Tapos yung away naming mag-asawa is paulit-ulit na lang. Napapagod na po talaga ako. Kaya minsan iniisip ko na lang talaga na pag namatay ako, itapon niyo na lang ako. Huwag niyo na akong iburol kahit ano pa. Basta itapon niyo na lang ako kasi ang ginagawa ko po, pag mag-isa lang ako, pag nasa trabaho ako, umiiyak na lang po talaga ako kasi hindi nila ako maintindihan eh. Pero hindi totoo yun, John Paul, di ba? Dilabang po yan hanggang kamataya po. Oh, sorry na po. Mahal na mahal ko po kayo. Pero patawad niyo po ako.
Hindi ko po gusto yung ginawa ko sa inyo. Sana nga, wag mo na nga ulitin yun. Hindi ko na po ulitin yun. Humingi ka rin kay papa mo ng sorry, tsaka sa mga kapatid mo. Babawi po ako sa inyo. Ganun. So, after this show, mag-usap tayo kung paano makakatulong sa kabuhayan. Doon makakatulong kami. Pero doon sa relationship, advice lang magagawa namin. Dasal. Pero talagang John Paul, kailangan may isang magtiis. Kung kinakailangan ikaw muna yon, doon mo mapapakita talaga kay Tatay Aurelio, ako ang panganay mong lalaki. Doon mo mapapakita kay Aileen, eto ang panganay mong lalaki. Eto mapapakita mo sa anim mong kapatid, may kuya kayo. Ako, I believe in you, John Paul. Kaya? Kakayanin. Kaya, Sa Aileen, hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin, Aileen, ha? I think, minsan sa buhay ng bawat isa, ganyan ang naiisip. Opo. Kalaban, ako na lang, kalaban nyo na lang kayong lahat. Halimbawang mawala po ako, wala na po siyang kakampi. Kasi sa side po ng asawa ko yung mga anak ko eh. Kasi ako lang po yung kakampi niya talaga eh. After nung nang nagganon. Pero nung binata pa siya at bata pa siya, ayos naman kayo, di ba? Okay naman po silang magkakapatid sa totoo lang. Nagkalamat lang po nung hindi na po nagustuhan ng mga anak kong babae yung mga minumura na niya ako. Nagagalit po yung mga anak kong babae sa kanya. Si John Paul, ang pakiramdam niya, pinagkakaisahan ninyong lahat. Pakiramdam mo, hindi ka naiintindihan. Si Tatay Aurelio, kaya nga siya lumayas ngayon ng bahay. Dahil ang pakiramdam niya, hindi mo rin siya naiintindihan at saka nung kanyang mga anak, inyong mga anak. Kahit pag-usapan natin ito ng pagkahaba-haba na panahon, hindi tayo magtatagpo-tagpo kasi yung pinanggagalingan natin lahat, iba-iba. Ang natutunan ko naman sa buhay, hindi mo pwedeng isang tabi ang pain ng bawat isa. The only way to solve a highly intense emotional problem like this is really to force each one of us to love each other. Kasi pag pagmamahal nang ipasok mo, wala nang tanong. Mahal nila isa't isa eh. Lahat, Talagang common. hindi lang kayo nagkakaintindihan. The only way to do this is mamahalin kita bilang anak, mamahalin kita bilang nanay, mamahalin kita bilang asawa. Yun lamang. Well, with your permission, hindi tayo dito magwawakas. Apo. Di ba? So, kung mas sponsoran din namin na may dinner kayo magkakasama, si Larry, lalapitan kayo. At saka yung crying out for help, yung pagpunta nyo dito, isang sign yun na bukas kayo makinig. Ang pinakamalaking puhunan ninyo bilang pamilya. Yung pagmamahal na yun. Maraming salamat. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang Bilang suporta sa panibagong pagsisimula ni John Paul ay tinulungan siya ng Cayetano in Action with Boy Abunda sa pagproseso ng mga requirements para sa pagkakaroon niya ng sariling motor at pag-aayos ng kanyang lisensya. tinulungan po nila ako malaman kung ano po yung mga requirements na dapat kong gawin para makuha ko po yung motor, paano ko po maasikaso. Para kay Nanay Aileen naman, isang espesyal na merienda date ang hinanda ng programa para sa kanila ni Tatay Aurelio. Nagkaroon po kami ng pagkakataon magkasama-samang isang pamilya. Naisabay na rin po yung date namin mag-asawa. At bilang bahagi ng kanilang pagdiriwang ng Mother's Day, isang munting salo-salo para sa buong pamilya ang inihanda ng CIA with BA para magsilbing pagkakataon para sa pagkakasundo, pagbabalikan, at muling pagbubuklod ng loob ng kanilang buong pamilya. Nagpapasalamat po ako sa kay Kuya Alan at kay Tito Boy. Nagpapasalamat po ako sa kanila dahil kung hindi po dahil sa kanila, hindi po kami magiging maayos ng aming pamilya po. Unang-una po sa lahat talaga, nagpapasalamat po ako kay Kuya Boy at kay Kuya Alan. Sila po yung naging way para magkaroon po kami ng pagkakasundo at magkabati-bati po yung magkakapatid.